Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1931 hanggang 1950. Kabanata 1931. Ang Black Eagle King ay nagsiwalat ng maraming impormasyon. Una, nalaman ni James ang ilang bagay tungkol sa Overworld. Ang Overworld ay malawak, na may 100 beses sa ibabaw na lugar kaysa sa kasalukuyang Earth. Bukod doon, maraming mundo sa Sealed Realms na katulad ng Overworld. Pangalawa, natuklasan niya na ang mga martial artist na may dakilang kapangyarihan ay umiral sa Earth noong sinaunang panahon. Sa kanila, 10 powerhouse ang lumitaw. Ang 10 powerhouse na ito ay tinawag na 10 Emperors. Ang 10 emperador ay umiral ng napakatagal na panahon. Ayon sa kaalaman ni James sa kasaysayan ni Saul, ilang libong taon lamang nito ang napanatili sa pagsulat. Lumilitaw na maraming mga lihim na hindi pa rin niya nalalaman sa kasaysayan. Mr. James, saan tayo susunod? Ang Black Eagle King ay tumingin kay James nang may pag-asa. Siya ay dumating sa Earth mula sa Overworld upang maghanap ng paglago. Ngayong sinusundan na niya si James, na curious siya kung ano ba talaga ang gustong gawin ni James. Pinag-isipan ito ni James at sinabing, gusto ko munang makita ang aking anak, pagkatapos ay bumalik sa Dragonville sa Southern Plains, at itaas ang aking cultivation base habang ang mundo ay medyo mapayapa pa upang harapin ko ang paparating na apocalypse. Nakikita ko, nagsimulang mag-isip ang Black Eagle King. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi niya, kung ganoon nga, maaari ba akong maglakbay muna sa Dragonville at hintayin ka doon? Napatingin si James sa Black Eagle King. Tumingin siya sa mga pakpak sa likod niya, tumingin sa kanyang ilong ng agila, at sumimangot. Ikaw, ang iyong hitsura. Ito. Naintindihan agad ng Black Eagle King ang ibig sabihin ni James. Sa sandaling ito, unti-unting nawala ang mga pakpak sa kanyang likod. Bumalik na rin sa normal ang kanyang ilong ng agila at naging ilong ng tao. Tumingin sa kanya si James na may seryosong ekspresyon. Ito ay masyadong nakakatakot. Maaari talaga siyang maging isang tunay na tao. Kung makikasama siya sa mga tao, sino ang makakaalam na isa siyang halimaw? Huwag mo akong bigyan ng kahina-hinalang tingin sa iyong mga mata. Tumawa ang Black Eagle King at sinabing, noong nasa Overworld ako, uminom ako ng polymorph pill. Kaya kung magkaroon ng anyo ng tao dahil doon. Hindi na nagtanong pa si James. Tumalikod sila at bumaba ng bundok. Sa paanan ng bundok, maraming tao ang nagtipon. Lahat sila ay mga disipulo ng Heaven and Earth Sect. Ang iba pang mga martial artist na dumating upang manood ay umalis na sa Mount Haven. Maraming disipulo ng Heaven and Earth Sect ang nagulat nang makita si James na bumaba mula sa bundok ng napakaaga ngayon. James, lumapit kaagad si Delaney at nagtanong, anong nangyari? Bakit ang bilis mong bumaba ng bundok ngayon? Nakita niya ang lalaki na sumusunod sa likuran ni James. Matangkad ang lalaki. Maitim ang balat niya at matulis ang mukha. Medyo kakaiba ang itsura niya. Ito. Tumingin siya sa Black Eagle King na may pagkalito. May ideya siya, ngunit hindi siya lubos na nakatitiyak dito. Walang ibinigay na paliwanag si James, dahil imposibleng tanggapin ng karaniwang tao na may halimaw sa paligid. Neresolba na, sabi niya, nakatingin kay Delaney. Pagkatapos, lumipat siya sa gilid ng Heaven and Earth Sect Spirit Master at sinabing, Spirit Master, pinatay ko ang halimaw. Ang Heaven and Earth Sect ay payapa na ngayon. Sa tingin ng pasasalamat, sinabi ng Spirit Master, maraming salamat, Mr. Kaidan. Binigyan ni James ng maliit na kamay ang kanyang kamay at sinabing, it's not a big deal. Huwag mo itong banggitin. May iba pa akong dapat asikasuhin, kaya hindi na ako magtatagal pa. Paalam, Mr. Kaidan. Pinagmasdan ng mga disipulo ng Heaven and Earth Sect ang pag-alis ni James. Matapos lisanin ang lugar ng Heaven and Earth Sect, huminto si James at sinabi kay Delaney, na sumusunod sa kanya, Delaney, ito ang Black Eagle,
ang bago kong subordinate. Isama mo siya pabalik sa Southern Plains. Napansin na ng Black Eagle si Delaney. Nabighani rin siya sa kagandahan ni Delaney. Siya ay humakbang pasulong at nagsimulang ligawan ang kanyang pabor, na nagsasabing, Ms. Delaney, tama ba? Kumusta? Ako si Black Eagle, ang dakilang Black Eagle King. Galing ako sa Overworld. Inakala na ni Delaney iyon nang una niyang makita ang Black Eagle King. Wala lang siyang sinabi. Napansin ni James ang nanlilisik nitong mga mata at agad na pinaalalahanan siya, huwag kang makakuha ng anumang ideya tungkol sa kanya, o hinding-hindi kita ililibre. Okay, tugon ng Dark King. Nagpatuloy si James, Delaney, ibalik mo siya sa Southern Plains kasama mo. Sinulyapan ni Delaney ang Black Eagle King at marahang tumango. Then she looked at James and asked, James, ikaw, hindi ka na bababalik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1932. Sabi ni James, babalik ako sa Kensington para tingnan. Nangako siya kay Thea na pupuntahan niya ng madalas si Winnie. Gayunpaman, mahigit 6 na buwan na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. 1 taong gulang na si Winnie. Kung walang kakaiba, dapat ay nakakalakad na siya ngayon. I wonder kung marunong si Winnie magsabi ng, Dad. Isang masayang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni James nang maisip niya si Winnie. At the same time, namiss niya si Thea. Mahigit 6 na buwan na ang lumipas, at hindi niya alam kung ano ang kalagayan niya. Sige, dapat kang bumalik sa Kensington, kung gayon. Babalik ako sa Southern Plains, sabi ni Delaney, tumango. Kasunod nito, naghiwalay sina James at Delaney. Umalis siya patungong Kensington, habang dinala ni Delaney ang Black Eagle King kasama niya pabalik sa Southern Plains. Pagkatapos ng kalahating araw, nagpakita si James sa villa ng mga Callahan sa Kensington. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang pamilya Callahan ay naging mas malakas sa Sol, sa mga tuntunin ng parehong husay sa pananalapi at pangkalahatang lakas. Ito ay resulta ng husay ng pamilya Callahan sa paggamit ng impluwensya ni James para palawakin ang kanilang mga negosyo. Si James ay ang emperador ng Dragonville, ang pinuno ng isang bansa. Higit pa rito, siya ay napakalapit na konektado kay Sol. Gamit ang mga koneksyon ni James, mabilis na sumikat ang pamilya Callahan, na naging nangungunang pamilya sa Sol ngayon. Kahit na sa isang pandaigdigang saklaw, ang pamilya ay may ilang impluwensya. Sa sala ng villa ng mga Callahan, isang taong gulang na paslit ang gumagapang sa sahig. Tumayo siya, ngunit ilang hakbang lang ang ginawa bago muling bumagsak sa lupa, humahagulgol sa sakit. Agad namang lumapit si Gladys at binuhat siya. Sakto namang pumasok si James para makita ito. Ina, tawag nito sa kanya. Lumingon si Gladys at nakita si James na papalapit na may tuwang-tuwa sa mukha. Nagmamadali siyang lumapit, nakangiti. My good son-in-law, bumalik ka na. Winnie. Habang tinitingnan ni James ang bata sa mga bisig ni Gladys, inabot niya ito, nais itong hawakan. Inabot ni Gladys si Winnie. 1. Agad na humagulgol ng iyak si Winnie. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Agad na binawi ni Gladys si Winnie, at sa isang iglap ay tumigil siya sa pag-iyak, tinitigan si James gamit ang maliliit at inosenteng mga mata. She's shy around strangers now, sabi ni Gladys sabay tawa. Ma'am. Tumango si James at umupo sa sofa. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil hindi siya isang karampatang ama. By the way, nasaan si Thea? Tanong ni Gladys, bakit hindi siya sumama sa iyo? Busy si Thea at hindi makaalis pansamantala. She won't be back for several years, sabi ni James. Walang pinaghihinalaan si Gladys. Pagkatapos noon, pansamantalang nanatili sa Kensington si James. Araw-araw niyang kasama ang kanyang anak. Makalipas ang ilang araw, hindi na nag-iingat ang bata sa kanya at lalapit kay James para yakapin. Nakakapagsalita na siya ngayon, kahit hindi masyadong malinaw. Sa paggabay ni James, medyo natawag niya itong tatay. Sa pagkakataong ito, nanatili si James sa Kensington ng kalahating buwan. Lumipas ang kalahating buwan. Tatay, nanay, lolo. Mayroon pa ring ilang isyo na dapat harapin sa Dragonville. Babalik ako ngayon. Nilinga ni James ang silid sa pamilya Callahan. Agad na humakbang si Lex at sinabing, go. Mahalaga ang mga gawaing pambansa.
Tinitigan ni James si Winnie. Medyo nag-alinlangan siyang iwan siya. Nais niyang may sama niya si Winnie, ngunit babalik siya upang magnilay-nilay sa pag-iisa at linangin. Wala siyang panahon para alagaan ang bata. Kailangan kong problemayan ka para alagaan si Winnie. Huwag mong sabihin iyan, ayos lang. We're family, nagsimulang magsalita si Timothy. Huwag kang mag-alala, ganap na ligtas ang iyong anak sa pamilyang Callahan. Sino sa Sol ang maglalakas loob na pumunta para maghanap ng gulo sa villa ng mga Callahan? Hindi naman nagmalabis si Lex. Ganyan talaga kalakas ang pamilya Callahan. Sa ngayon, ang mga Callahan ang pinakakilalang pamilya sa Sol. Idagdag pa ang pagkakaroon ni James at Thea, at walang sino man sa buong Sol ang nang-ahas na gumawa ng anuman sa pamilya Callahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1933. Si James ay hindi lalo na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Winnie. Dahil halos lahat ng martial artists sa buong mundo ay nalaman ang tungkol sa paparating na apocalypse, lahat sila ay kasalukuyang naglalagay ng kanilang mga pagsisikap sa pagsasanay ng martial arts upang harapin ang paparating na apocalypse. Walang lumabas para manggulo. Inisip na lang niya na hindi siya isang karampatang ama. Pagkatapos magpaalam sa pamilya Callahan, hindi na siya nanatili at mabilis na umalis sa Kensington patungong Dragonville sa Southern Plains. Samantala, sa Taquarieres, ang Taquarieres ay isang bansang itinatag ni Sky. Nais ni Sky na magtatag ng isang kabisera pati na rin ang isang maunlad na dinastiya na tatagal ng libu-libong taon. Mahigit isang taon na siyang tinutulungan ni Maxine. Sa panahong ito ng mahigit isang taon, mabilis na umunlad si Taquarieres. Sa tulong ni Maxine, nasakop nito ang maraming kalapit na bansa gamit ang mga taktika, tusong maniobra, o brute force. Sa ngayon, sakop ng Taquarieres ang isang malaking lugar. Sa likod bahay ng palasyo sa Taquarieres, nakaupo si Maxine sa isang batong bangko. Nakasuot siya ng puting damit at may hawak na espada sa kanyang mga kamay. Ang espada ay may pagkakahawig sa Primordial Dragon Blade. Ang pagkakaiba lamang ay ang kulay ng talam. Ang Primordial Dragon Blade ay ginto, samantalang ang espadang ito ay itim. Ito ay ang Doomsday Sword, na ginawa sa Divine Sword Villa gamit ang Dragon Bones pati na rin ang iba pang natatanging materyales. Hinawakan niya ang Doomsday Sword na may kalmadong ekspresyon. Walang emosyon ang mukha niya. Pagkatapos, isang lalaking nakasuot ang lumapit. Lumuhad siya sa isang tuhod at hinarap siya ng may paggalang, Chancellor. Hindi lumingon si Maxine. Magsalita ka, walang pakialam niyang sabi. Umalis na si James sa Kensington patungo sa Dragonville ng Southern Plains, sabi ng lalaking nakasuot ng armor. Si Maxine ay kasalukuyang Chancellor ng Taquarieres. Pagkatapos ng isang taon ng pag-unlad, si Taquarieres ay nagtatag din ng isang intelligence network. Ang intelligence network ay sumasaklaw na ngayon sa buong mundo. Naglabas din ng utos si Maxine na bantayang mabuti ang bawat kilos ni James. Dati, kapag si James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa Mount Thunderpass sa Southern Plains, si Maxine ay hindi lumabas at gumawa ng anumang gulo. Hindi siya nagpadala ng kahit na sino para bantayan si James hanggang sa dumating ito sa Heaven and Earth Sect. Ma'am, nakuha ko. You may leave, mahinang wika ni Maxine. Oo, mabilis na tumayo ang lalaking nakasuot at nagmamadaling umalis. Saka lang dahan-daang bumangon si Maxine mula sa bench na bato. Maya-maya, lumapit si Sky. Sinulyapan ni Maxine si Sky at sinabing, bakit ka nasa labas kung saan maaari kang nagsasanay ng martial arts at nagmumuni-muni sa pag-iisa? Tumingin si Sky kay Maxine, sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Namiss kita, kaya lumabas ako para makita ka. Si Maxine ay lumitaw sa malayo at malamig. Hindi siya sumagot kay Sky. Lumapit si Sky at umupo. Mayroon bang makabuluhang bagay na nangyari kamakailan? Tanong niya. Si Sky ay nasa closed-door meditation mula noong kalahating taon na ang nakalipas, pagkatapos makatanggap ng isang misteryosong purple na prutas mula sa Mount Bane, kaya wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo ngayon. Ang lahat ng mga gawain ni Taquarieres ay kasalukuyang pinamamahalaan ni Maxine. Nonchalant na sabi ni Maxine, nothing of note, really. Isang buwan na ang nakalipas, isang napakalakas na halimaw ang lumitaw sa Mount Haven. Umalis si James sa pag-iisa at nakipag-away sa halimaw sa loob ng kalahating buwan bago ito pinatay sa huli.
Halimaw. Kumunat ang noo ni Sky. Ayaw nang magsalita pa ni Maxine tungkol sa bagay na ito. Tumingin siya kay Sky at nagtanong, anong ranggo ang iyong cultivation base ngayon? Bueno, antong hininga si Sky at sinabing, na-absorb ko ang purple na prutas, pero nabali ko lang ang unang kadena. At saka, pinilit kong umakyat sa ika-9 na ranggo gamit ang Dragon Essence. Hindi ko nahawakan ang tunay na diwa ng paglilinang. Hindi ko rin maramdaman ang presensya ng Empyrean spiritual energy. Ito ay talagang isang malaking balakid sa aking landas ng paglilinang. Halatang nadismaya si Sky. Ginamit niya ang Dragon Essence para makapasok sa ika-9 na ranggo sa pamamagitan ng puwersa, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maramdaman ang presensya ng Empyrean spiritual energy. Walang ganang sabi ni Maxine, don't rush. Maglaan ng oras. Matagal pa bago ang apocalypse. Magpatuloy sa iyong paglilinang. Kailangan kong lumabas para sa isang bagay. Aalis na sana si Maxine habang hawak ang Doomsday Sword. Sa isang iglap ay sumulpot si Sky sa harapan ni Maxine na hamarang sa dinadaanan niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1934. Narinig mo na sa panahong ito, binabantayan mo si James. Anong balak mo? Sinulyapan siya ni Maxine at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Tumingin si Sky sa kanya ng may malalim na pagmamahal. Saan ako magkukulang kay James? Sa lahat ng aspeto. Tinapos ni Maxine ang kanyang pangungusap, naglakad-lakad sa paligid ni Sky, at pagkatapos ay umalis, sa lalong madaling panahon ay nawala sa paningin ni Sky. Unti-unting naging solemn na ang mukha ni Sky. Sa puntong ito, nakabalik na si James sa Dragonville sa Southern Plains. Mabilis na umuunlad ang Dragonville. Nagdala si Quincy ng malaking halaga ng pera sa Dragonville. Sa tulong niya, mabilis na lumalago ang Dragonville. Sa wala pang 10 taon, isang bansang tunay na para sa sangkatauhan ay maitatag. Tulad ng para sa iba pang mga bagay, sila ay pinamamahalaan ng ibang mga tao. Naroon si Henry, ang Elite 8 sa mataas na pamamahala ng Dragon Palace, si Blake Davis, at iba pa. Hindi na kailangang mag-alala ni James tungkol sa Dragonville sa ngayon, kaya't muli siyang nakarating sa Mount Thunder Pass. This time, dinala na rin niya ang Black Eagle King. Nagkaroon siya ng ideya na linangin sa tulong ng Black Eagle King. Ipinahayag ni James ang kanyang intensyon, at ang Black Eagle King ay agad na hindi nasisiyahan. Mr. James, hindi kita sinundan para maging training partner mo. Pinili kong sundan ka dahil gusto kong lumakas at magkaroon ng mas maraming pagkakataon. Kung gusto mo akong maging kasosyo sa pagsasanay, ayos lang. Dapat mong itinuro sa akin ang pamamaraan ng paglilinang na natutunan mo, hindi ba? Ang pamamaraan ng paglilinang ni James ay nakakuha ng atensyon ng Black Eagle King. Hindi ko magagawa iyon. Tumanggi si James, na nagsasabing, wala pa akong tiwala sa iyo, dahil galing ka sa ibang mundo. Ikaw ay isang kaaway ng sangkatauhan sa Earth. Pagkatapos mo akong sundan ng ilang sandali at lubos akong magtiwala sa iyo, saka lang kita tuturuan. Ang pamamaraan ng paglilinang ni James ay nakuha mula sa Earth's Chamber of Scriptures. Ito ay isang walang kapantay na lihim na pamamaraan ng pagpipino ng katawan. Paano niya ito naipapasa ng ganoon kadali? Gaano katagal? Na may madilim na mukha, sabi ng Black Eagle King. Wala kang balak na sundan kita sa loob ng libu-libong taon bago ito ipasa sa akin, di ba? Ibinigay ni James ang isang maliit na wave ng kanyang kamay at sinabi, hindi ito magtatagal. Mga 3 hanggang 5 taon. Sapat na siguro iyon. Dahil nasa 30s pa lang siya, tila napakatagal ng libo-libong taon para kay James. 3 hanggang 5 taon, sa kanyang pananaw, ay sapat na panahon. Nang marinig niya iyon, nakahinga ng maluwag ang Black Eagle King. Well, mabuti kung ganoon. Nandyan lang ako para tulungan ka sa practice mo, di ba? I'm terrible at everything, but I make a good training partner, nakangiting pagsang-ayon ng Black Eagle King. Matapos marinig ito mula sa Black Eagle King, gumaan din ang loob ni James. Sa isang halimaw na halos nasa supernatural na ranggo bilang isang kasosyo sa pagsasanay, naniniwala siyang ang kanyang pisikal na lakas ay malapit nang maabot ang isang antas na maaaring makipagkompetensya sa mga supernatural. Sa puntong iyon, kahit isang supernatural ay walang magawa sa kanya,
kahit na umasa lamang siya sa kanyang pisikal na lakas. Si James ay muling naglilinang sa Mount Thunder Pass. Si Maxine naman ay nagmamadaling nakarating sa Kensington sa Sol. Nang lumitaw siya sa Kensington, gabi na. Nakatayo siya sa tuktok ng isang 50 palapag na gusali, nakatingin sa buong Kensington. Ang simoy ng hangin ay humahampas sa kanyang buhok, inihagis ito. Baka sa kanyang maganda at kaakit-akit na mukha ang pagkalungkot. James, pinilit mo akong gawin ito. Dumating ako sa puntong ito dahil sa iyo. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at lumipad patungo sa villa ng mga kalahan sa di kalayuan. Hindi nagtagal, dumating siya sa labas ng villa ng mga kalahan. Sa ngayon, ang mga kalahan ay isang tunay na kilalang pamilya. Ang mga gwardya ay pumwesto sa paligid ng perimeter ng villa. Nang lumitaw si Maxine, nakuha niya ang atensyon ng ilang gwardya. Agad na lumapit ang ilang gwardya bitbit ang kanilang mga armas at hinarangan ang daraanan ni Maxine. Sino nandyan? Pagtingin sa mga gwardya na hamarang sa kanya, casual na sinabi ni Maxine, Maxine Caden, mula sa Floret Palace. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1935. Sinabi ni Maxine ang kanyang pangalan. Bilang mga bantay ng pamilya Kalahan, imposibleng hindi nila alam ang tungkol kay Maxine ng Floret Palace. Hindi lamang siya ang master ng Floret Palace kundi pati na rin ang chancellor ni Tacrieres. Napakalakas din niya sa sarili niyang karapatan. Aside from that, lahat ng guards ng Kalahan family ay aware na si Maxine ay dating miyembro ng pamilya ni Caden at medyo malapit kay James. Kaya ito ang master ng Floret Palace. Bumibisita ka ba sa villa ng mga Kalahan para sa isang tiyak na dahilan? Iginagalang ng mga gwardya si Maxine nang malaman nila kung sino siya. Narito ang bagay. Nag-aalala si James sa pagstay ni Winnie sa villa ng mga Kalahan, kaya lumapit siya sa akin at hiniling na sunduin ko siya, mahinang wika ni Maxine. Napakakalma ng tono niya. Nakikita ko. Pumasok ka na. Hindi siya pinigilan ng gwardya at sinenyasan siyang magpatuloy, pinayagan si Maxine na makapasok sa villa ng mga Kalahan. Gabi na noon. Halos lahat ng tao sa pamilya Kalahan ay gising. Nang lumitaw si Maxine sa villa ng mga Kalahan, lahat ng miyembro ng pamilya ay tumayo. Bilang mga miyembro ng pamilya Kalahan, paano kaya hindi nila makikilala si Maxine? Kung hindi si Maxine, ang master ng Floret Palace. Ano ang nagdala sa iyo sa villa ng Kalahan? Tanong ni Lex. Master, maupo ka na. Inaya ng iba si Maxine na maupo. Umupo si Maxine. Napatingin siya kay Lex, na padre de pamilya, tapos kay Winnie, na umiinom ng gatas. Narito ang bagay. Nag-aalala pa rin si James sa pananatili ni Winnie sa villa ng mga Kalahan. Partikular niyang hiniling na pumunta ako at kunin si Winnie. Talaga. Mukhang nagdududa si Lex, maging ang iba pang mga Kalahan ay naguguluhan. Kakaalis lang ni James kahapon. Wala siyang sinabi habang papaalis. Bakit ngayon pa niya yayain si Maxine at kunin si Winnie? Maxine, pinapante ka ba talaga ni James? Mukhang hindi kumbinsido si Gladys. Maaari nating malaman kung ito ay totoo sa isang simpleng tawag sa telepono, hindi ba? Sabi ni David. Tama. Agad nilabas ni Lex ang phone niya at tinawagan si James. Si James ay nasa Mount Thunder Pass, nakaupo sa lupa sa isang lotus position habang naglilinang. Maya-maya, nagsimulang mag-ring ang phone niya. Itinigil niya ang kanyang paglilinang, inilabas ang kanyang telepono, at sumulyap. Nang mapansin niyang ang tawag ay mula kay Lex sa Kensington, agad niyang tinanggap ang tawag at nagtanong, Lolo, ano ang problema? May nangyari ba? Sabi ni Lex, dumating si Maxine sa villa ng Kalahan, sinasabing hiniling mo sa kanya na sunduin si Winnie, kaya tumatawag ako para tanungin ka tungkol dyan. Habang tumatawag si Lex, umupo si Maxine sa sofa at tahimik na nanunood. Si James naman, biglang napatayo at napabulalas pagkatapos niyang marinig ang mga salitang iyon, ano? Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmayan ang sarili. Lolo, hindi ko sinabi kay Maxine na sunduin si Winnie. Huwag mo siyang ibigay kay Maxine. Sa Kensington, sa villa ng mga Kalahan, inagaw ni Maxine ang telepono mula sa pagkakahawak ni Lex gamit ang casual na pag-wave ng kanyang kamay. Hawak ang telepono, sabi niya, James, kanina pa. Tumanggo si James,
Maxine, ano ang sinusubukan mong gawin? With a faint smile, Maxine said, wala naman talaga. Hindi naging ganoon kapayapa ang mundo kamakailan. Nag-aalala ako kay Winnie, kaya partikular akong pumunta sa Kensington para kunin siya at protektahan siya. Ikaw, kung maglakas loob kang saktan si Winnie, hinding-hindi kita mapapatawad, galit na sigaw ni James. Over a year ago, aware na siya na nagbago na si Maxine. Ang daming nangyari na konektado sa kanya. Kaya lang, walang nagawa si Maxine pagkatapos noon, kaya hindi siya pinansin ni James pansamantala. Ang pagpunta ni Maxine sa villa ng mga kalahan sa oras na ito ay hindi niya inaasahan. Tumawa si Maxine sa telepono. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko siya sasaktan. Siya ang anak ni Thea. Gusto kong si Thea na mismo ang lumuhad sa harapan ko at magmakaawa. Beep, beep, beep. May gustong sabihin pa si James, pero ibinaba na ni Maxine ang telepono. Nagdilim ang mukha niya, na may nakamamatay na ekspresyon, ikinuyom niya ang kanyang kamao at malamig na sinabi, kung sasaktan si Winnie sa anumang paraan, hinding-hindi kita hahayaang makatakas. Agad siyang umalis sa Mount Thunder Pass. Mr. Caden, anong problema? Nang mapansin ng Black Eagle King si James na nagmamadaling umalis, hindi niya maiwasang sigawan siya, ngunit hindi sumagot si James. Samantala, sa villa ng mga kalahan. Matapos marinig ng pamilya kalahan ang mga salita ni Maxine, lahat sila ay tumayo at tumitig kay Maxine, na alarma. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1936, dahan-dahan ding tumayo si Maxine. Tumingin siya kay Gladys, na nakahawak kay Winnie, at sinabing may malamig at hiwalay na tingin sa kanyang mukha, ibigay mo sa akin ang bata. Napaatras si Gladys ng ilang hakbang. Sa isang iglap ay sumulpot si Maxine sa harapan ni Gladys. Bago pa man makapag-react si Gladys ay kinuha na ni Maxine ang bata sa kanyang mga bisig. Wow! Matapos madala ay agad na napaluha ang bata. Kasama si Winnie sa kanyang mga bisig, mabilis na umalis si Maxine sa villa ng mga kalahan. Ang mga kapamilyang kalahan naman ay kasing putla ng mga multo. Ano ang gagawin natin? Ano ba talaga ang ginagawa ni Maxine? Lahat ng miyembro ng pamilya kalahan ay nasa estado ng gulat. Si Lex lang ang nakabawi at tinawagan agad si James. Hindi maganda, James. Kinuha ni Maxine si Winnie. Si James ay nagmamadaling pumunta sa Southern Plains, Dragonville sa eksaktong sandaling ito. Nang marinig niya iyon ay namuo ang kanyang puso sa matinding galit. Nagmamadali akong pumunta sa Kensington. Mabilis siyang naglakbay, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa rehiyon ng militar. Saka siya sumakay sa isang pribadong eroplano patungo sa Kensington. Sa eroplano, inilabas pa niya ang kanyang telepono at tinawagan si Maxine. Nanatiling pareho ang numero ng telepono ni Maxine. Ilang sandali lang ay natapos na ang tawag. Sa telepono, naririnig ang tunog ng pag-iyak ng isang bata. Nang marinig niya ang mga iyak, nadurog ang puso ni James. Pinigilan niya ang kanyang galit, nagpakumbaba, at sinabi sa mahinang boses, Maxine, ano ang sinusubukan mong gawin? Hehe, maririnig ang tawa ni Maxine sa telepono. Nagbago na ang isip ko. Si Thea at ang bata, isa lang ang mapipili mo. Huwag mong sabihin na hindi kita binibigyan ng pagkakataon. Sa loob ng isang linggo, dalhin mo sa akin ang ulo ni Thea. Kung hindi ko makita ang ulo niya sa loob ng isang linggo, hahayaan kitang makita ang ulo ni Winnie. Tumawa si Maxine sa mabangis at nakakabagabag na paraan. Nakakagigil ang tunog ng tawa niya. Huminga ng malalim si James, pinipigilan ang galit at pinilit ang sarili na huwag sumabog sa galit. Tapos na. Huwag kang magulo, Maxine. Nasaan ka? Lalapitin kita. Kung may problema. Hindi ba dapat pag-usapan na lang natin ito ng personal? Kailangan ba talagang pumunta ng ganito? Tatawagan kita. In-end ni Maxine ang tawag pagkatapos niyang sabihin iyon. Beep, beep, beep. Hoy, hoy. Sigaw ni James tapos tumawag ulit. Paumanhin, hindi available ang numerong na-dial mo. Pakisubukang muli sa ibang pagkakataon. Sinubukan ni James na tumawag, ngunit hindi maabot ang mga tawag. Siya ay nasa gulat, at tumagal siya ng ilang oras upang kumalma. Tapos nilabas niya yung phone niya. At tinawagan si Henry, Mr. Caden. Sa telepono,
Naririnig ang boses ni Henry. Inutusan siya ni James, gamitin ang bawat magagamit na koneksyon at bawat pamamaraan sa ang iyong pagtatapon upang matunten ang kinaroroonan ni Maxine. Kung mayroon kang anumang mga update, mangyaring inform mo ako agad. Oo, hindi naman nagtanong si Henry kung bakit since solemn na naman ang tono ni James. Masasabi rin niya iyon. May nangyaring makabuluhang bagay. Matapos tawagan ni James si Henry, sinimulan ni Henry na ipasa ang order na gamitin ang bawat magagamit. Ibig sabihin ay hanapin si Maxine. Samantala, si James ay patungo sa Kensington sa pamamagitan ng hangin. Sa buong paglalakbay, siya nanatiling tahimik. Alam niya kung ano ang nangyari kay Maxine, kung paano siya naging ganito, at kung bakit siya kinuha si Winnie. Gusto niyang puntahan si Thea. Gayunpaman, kasalukuyang nililinis ni Thea ang demonic energy sa kamara ng banal na kasulatan. Kahit pumunta siya baka hindi niya makita si Thea. Dumating si James sa Kensington ng hating gabi, muling bumalik sa villa ng mga kalahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1937. Nagmamadaling tinungo ni James ang villa ng mga kalahan. Pagpasok pa lang niya sa villa, nag-aalalang tanong niya, Winnie. Nasaan si Winnie? Alam niyang nadala na si Winnie, ngunit ang isip niya ay nababalot ng pag-aalala nito para sa kanya. Nanatiling tahimik ang buong pamilya kalahan. Ibinagsak ni James ang sarili sa sofa. Muli niyang inilabas ang phone niya at tinawagan si Maxine. Samantala, sa Kensington, nakatayo si Maxine sa tuktok ng isang gusali. Mula rito, nakikita niya ang villa ng mga kalahan. Sa likod niya ay nakatayo ang ilang lalaki. Chancellor, inihatid na sila palabas ng Kensington, sabi ng nasa likod niya. Sige, marahang tumanggo si Maxine at sinabing, ipasa mo ang utos na alagaan mong mabuti ang bata. Huwag hayaang masaktan ang bata. Oo, maya-maya, nagsimulang mag-ring ang phone niya. Nananatiling kalmado at tahimik, sinagot niya ito. Sa telepono, maririnig ang dagandong ni James, Maxine, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Napakalakas ng boses niya kaya naman manhid ang eardrums ni Maxine. Bahagya niyang inilayo ang telepono. Hindi nagsimulang magsalita si Maxine hanggang sa tumigil si James. With a soft voice, she said, sinabi ko naman sa iyo, di ba? Dalhin mo sa akin ang ulo ni Thea, at mabubuhay ang bata. Kung hindi, mamamatay ang bata. Nawawala si Thea. Huminga ng malalim si James at sinabing, 6 na buwan kong hindi nakikita si Thea. Pinili ni James na magsinungaling. Gusto niya munang pagkalmayan si Maxine at tiyakin ang kaligtasan ng kanyang anak. Matapos marinig ang sinabi niya, kumunot ang noo ni Maxine. Sa panahong ito, pinagmamasdan niyang mabuti si James. Alam niyang si James ay nasa closed-door meditation sa Mount Thunder Pass sa Southern Plains, ngunit walang bakas ng Thea. Anong nangyari? Tanong niya, nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit nawawala si Thea? Paano ko malalaman? Huminga ng malalim si James at sinabing, Maxine, nasaan ka? Pupunta ako sa iyo. Huwag saktan ang bata. Siya ay inosente. Maaari kang gumawa ng anumang kahilingan, at tatanggapin ko. Tatanggapin mo ba ang anumang kahilingan ko? Mahinang ungol ni Maxine. Maya-maya pa ay ibinaba na niya ang telepono. Hoy! Hey! Hey! Patuloy na sigaw ni James. Gayunpaman, tinapos na ni Maxine ang tawag. Phew! Huminga siya ng malalim, pilit na kinalma ang sarili. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay na marinig mula kay Henry. Maya-maya, tumawag si Henry. Mayroon kaming impormasyon, Mr. Caden. Hindi pa umaalis sa Kensington si Maxine. Nandoon pa rin siya. Gayunpaman, pinaalis niya si Winnie. Si Winnie ay wala sa Kensington ngayon. Ginagawa namin ang lahat para masubaybayan siya. Sige, naiintindihan. Itinuro ni James, gamitin ang bawat magagamit na koneksyon. Dapat mong malaman kung nasaan si Winnie. Makipag-ugnayan kay Sol at magsagawa ng paghahanap gamit ang God King system ni Sol. Sige, walang ibang sinabi si Henry. Sa sandaling matunten niya si Maxine, nalaman niya ang ginawa nito. Alam niyang kinuha ni Maxine ang anak ni James. Nagpatuloy si Henry nang hindi huminto at nakipag-ugnayan kaagad sa hari ng Sol. Samantala, walang tigil na tumatawag si James.
Matapos ang ilang pagsubok, tuluyang sinagot ni Maxine ang kanyang tawag. Sa pagkakataong ito, hindi na nagalit si James. Pinigilan niya ang kanyang emosyon, kinalma ang sarili, at mahinahong nagtanong, alam kong nasa Kensington ka pa rin, nasaan ka pupunta ako para makita ka? Tiningnan ni Maxine ang oras. 3:00 na ng umaga noon. Sabi niya, gabi na ngayon. Bukas. Kukontaken kita bukas. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay in-end na niya ang tawag. Samaan daw si James sa sofa. Noong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1938, si James ay naghihintay na marinig mula kay Henry. Gayunpaman, kahit na pagkatapos gamitin ni Henry ang sistemang God King sa Sol, hindi niya masubaybayan si Winnie. Tila inasahan na ni Maxine ang lahat ng ito sa simula pa lang. Iniwan ni Winnie ang Kensington, at nawalan sila ng track sa kanya pagkatapos noon. Sa ngayon, naghihintay lang si James. Kailangan niyang maghintay hanggang sa makita niya si Maxine. Pagkalipas ng 8:00 ng umaga, tumawag si Maxine. Pumunta ka sa bahay ni Cynthia. Pagkasabi niyon ay binaba na niya ang tawag. Si James naman ay agad na lumabas at nagmamadaling pumunta sa tirahan ni Cynthia sa Kensington. Ginugol ni Cynthia ang karamihan sa mga huling taon sa Kensington. Hindi rin siya gumagalaw. Ilang taon na ang nakalilipas, niregaluhan siya ni James ng dugo ng dragon. Uminom siya ng dugo ng dragon, at sa sarili niyang frost physique, mabilis na umunlad ang kanyang cultivation. Narating din niya ang 8th stair ng Skyward Stairway, isang hakbang lang ang layo mula sa peak ng ika-8 ranggo. Cynthia. Nakaupo si Cynthia sa villa, may iniisip habang nakatingin sa labas ng bintana. May tumawag sa kanya mula sa likuran. Bumaba ang isang babae mula sa ikalawang palapag. Nakasuot ng manipis na pijama ang babae. Siya ay matangkad at payat, may mahaba at maitim na buhok. Ang kanyang hitsura ay nakamamanghang, at siya ay naglabas ng isang ethereal na aura. Nabawi ni Cynthia ang kanyang kalmado at humarap kay Tiara, napapalapit, at nagtanong, ano ang problema? Lumapit si Tiara at umupo sa sofa. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinabing, tingnan mo. Napatingin si Cynthia sa phone. Nang mapagtanto niyang mensahe iyon mula kay Maxine, napakunot ang noo niya at sinabing, hindi ba si Maxine ang master ng Floret Palace at ang chancellor ng Tacrires ngayon? Bakit siya nasa Kensington, at bakit siya pumupunta sa aming bahay? Sa mga nakaraang taon, nakatira si Tiara sa bahay ni Cynthia. Ginugol nila ang lahat ng mga taon na ito ng magkasama at naging matalik na magkaibigan na nagkukumpisal sa isa't isa tungkol sa anumang bagay. Noon, niregaluhan ni James si Tiara ng Dragon Essence. Kinuha din niya ang Dragon Essence. Gayunpaman, ilang taon lamang ang nakalipas nang una siyang nalantad sa paglilinang. Hindi sapat ang Dragon Essence para maging isang nangungunang martial artist. Ang kanyang kasalukuyang ranggo ay nasa tuktok lamang ng ika-7 ranggo. Umiling si Tiara at sinabing, hindi ko alam. I just got Maxine's message out of the blue. Sabi niya pupunta siya agad. Sige, tumanggo si Cynthia at sinabing, we haven't seen each other in years. I wonder how she's doing, pati na rin si James at si Thea. Pero may balita tungkol kay James. Tinitingnan ko ang Martial Arts Forum ilang araw na ang nakalipas at nalaman kong nagpakita si James sa Heaven and Earth Sect. Marahang nag-usap ang dalawa. Napag-usapan nila ang ilang mga bagay na nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell. Agad na pinindot ni Cynthia ang remote control at bumukas ang pinto. Pumasok si Maxine na nakasuot ng napakagandang damit. May hawak siyang itim na espada sa kanyang kamay. Pagkapasok niya sa bahay, nakangiting sabi niya, Tiara, Cynthia. Ilang taon na ang nakalipas simula nang makita kita. Tumayo na rin ang dalawa. Maxine, bakas sa mukha ni Tiara ang saya. Sabi niya, nandito ka talaga. Akala ko nagbibiro ka. Bata, ilang taon na kitang hindi nakikita. Nag-mature ka na, hindi ba? Sinulyapan ni Maxine si Tiara at hindi napigil ang mapangiti. Medyo nahiya si Tiara. Nakaranas siya ng isa pang growth spurt dahil na-absorb niya ang kapangyarihan ng Dragon Essence. By the way, andito si James mamaya, sabi ni Maxine. Nang marinig niya iyon ay natigilan si Tiara. Pupunta si James dito.
Ilang taon nang nakabaon sa puso niya ang lalaking ito. Si Cynthia naman ay mukhang tuwang-tuwa. Tanong niya, talaga, pupunta ba talaga si James dito? Narinig ko na noong isang taon, nanganak si Thea ng isang babae at ang bata ay nasa vilya ng mga kalahan ngayon. Gusto kong bisitahin ang mga kalahan upang tingnan, ngunit hindi ko mahanap ang oras. Ma'am, pupunta siya rito. May ngiti sa labi si Maxine. Umupo siya sa sofa at nag-cross legs. Sa walang pag-aalalang ekspresyon, sinabi niya, nakabalik siya sa Southern Plains, ngunit kinuha ko ang kanyang anak at pinilit siyang pumunta sa Kensington. Casual niyang pinag-uusapan. Si Cynthia at Tiara, gayunpaman, ay kilabot habang nakikinig sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1939. Inagaw mo ang anak ni James. Pareho silang nataranta. Matapos ang ilang segundong nakatuwang katahimikan, tumawa si Cynthia. Maxine, nagbibiro ka ba? Bakit mo kikidnapan ang anak ni James? Napatingin si Maxine kay Cynthia. Habang pinagmamasdan niya, si Cynthia ay nakaramdam na lang ng panginginig sa buong katawan, parang nasa bangin. Nakakatakot ang titig ni Maxine. Hindi pa siya nakikita ni Cynthia na ganito. Umatras siya ng kaunti, gumawa ng ilang hakbang. Walang ganang sabi ni Maxine, tama. Inagaw ko ang anak ni James. Ang dami kong ginawa para sa kanya. Nagtrabaho ako sa mata ng publiko at tumaas upang maging pinuno ng mga Kaidan. Buong puso ko siyang tinulungan. Anuman, nagpa siyang manirahan sa pag-iisa kasama si Thea. Mahina siyang nagsalita na para bang pinag-uusapan niya ang isang maliit na bagay, ngunit ang kanyang mga salita ay may bahid ng hinanakit at sama ng loob. Matapos marinig iyon ay pareho silang natigilan. Ilang sandali pa ay walang nagsalita sa kanilang dalawa. Medyo kakaiba ang atmosphere sa kwarto. Pagkatapos, nagsimulang tumunog ang doorbell. Bibubuksan ko na ang pinto. Inayos ni Cynthia ang sarili at mabilis na naglakad patungo sa entrance. Binuksan niya ang pinto at nakita niyang si James iyon. Tumingin siya kay James at tinawag siya, James. Nagmamadaling pumunta si James dito. Pagpasok pa lang niya sa bahay, hindi niya maiwasang magtanong, dumating na ba si Maxine? Nandito siya, sabi ni Cynthia. Gusto niyang ipaalam kay James na medyo kakaiba si Maxine. Gayunpaman, nagmamadaling pumasok si James sa bahay matapos malaman na dumating na si Maxine. Nang nasa sala na siya, nakita niya si Maxine na nakaupo sa sofa. Siya ay pareho, tulad ng napakarilag at kaakit-akit tulad ng dati. Gayunpaman, sa sandaling makita ni James si Maxine, ang galit sa kanyang puso ay lumaki. Gayunpaman, pinigilan niya ito. Si Winnie ay kasalukuyang wala sa Kensington. Kung magalit siya, magagalit si Maxine. Magiging problema kung sasaktan niya ang bata. He remained composed habang naglalakad at umupo sa tapat ni Maxine. Nandito ako. Tumingin sa kanya si Maxine na may kalmadong ekspresyon. Walang emosyon ang mukha niya. Hindi malinaw ang iniisip niya. Huminga ng malalim si James, sinulyapan si Maxine, na may kalmadong ekspresyon sa mukha, at pilit na ngumiti. Aniya, ang tagal na, Maxine, ayos ka lang ba nabalitaan ko na nagtayo ka ng Floret Palace? Gusto kitang bisitahin at makibalita, ngunit sobrang abala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko mahanap ang oras. Talaga, kalmadong sagot ni Maxine, gusto mo ba talagang dumaan at maabutin ako? Ma'am, talaga, mataimtim na tumango si James. Kung makapagtatag siya ng isang magiliw na relasyon kay Maxine ngayon, gagawin niya iyon. Gagamitin niya ang maraming magagandang salita hanggat maaari, kahit nalabag sa kanyang konsensya. Hanggat ligtas ang kanyang anak, walang ibang mahalaga. Narinig ko rin na kasama mo si Sky at naging chancellor ng Taqueries, na tumutulong kay Sky sa pamamahala ng Taqueries. Congratulations, nakangiting sabi ni James. Gayunpaman, nang sabihin niya iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Maxine. Nagdilim ang mukha niya at malamig na nagtanong, James, anong ibig mong sabihin? Natigilan si James. Hindi niya alam kung ano ang nasabi niyang mali. After giving it some thought, he said, Maxine, I didn't mean anything by that. Itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito. Pag-usapan natin ang kalagayan ng hinaharap. Palagi kang matalino. Sa ngayon, papalapit na ang apocalypse.
Bumalik ako upang manirahan sa Southern Plains at itinatag ang Dragonville upang lumikha ng isang mapayapang bansa para sa sangkatauhan. Dati, hiniling pa ni Thea na puntahan kita at humingi ng tulong sa iyo. Huminga ng malalim si Maxine. Pinilit niyang pakalmayan ang sarili. Pagkatapos ay nagtanong siya, nga pala, nasaan ba talaga si Thea? Naging malungkot ang ekspresyon ni James. Aniya, hindi ko talaga alam kung nasaan si Thea. 6 na buwan na siyang nawawala. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagpadala ako ng mga tao upang hanapin siya, ngunit kahit na pagkatapos maghanap saan man sa mundo, hindi ko siya mahanap. Pagsisinungaling ni James. Talaga, mukhang nagdududa si Maxine. Ma'am, talaga. Tumango si James at sinabing, pagkapanganak ng bata, pumunta siya para salubungin ako sa Mount Thunderpass at 6 na buwan kaming nag-cultivate. Nag-away kami, tapos umalis siya at hindi na nagpakita. Hindi ko talaga alam kung nasaan siya ngayon. Oo nga, pagkatapos niyang banggitin ang mga ito, lumambat ng husto ang ekspresyon ni Maxine. Sinimulang suyuan ni James si Maxine na magsalita. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang anak. Maxine, pinuntahan ka ba ni Thea? Naghinala ba si Thea na may nangyayari sa atin kaya nag-away kayong dalawa, at iyon ang dahilan kung bakit mo kinuha ang bata? Pansamantalang tanong ni James. Hindi. Umiling si Maxine. So bakit mo ginawa? Naguguluhan na tanong ni James. Parang naging close ang relasyon namin. Sabay naming tiniis ang mga paghihirap. Naging magkaibigan kami sa kabila ng kahirapan. Bakit mo inagaw ang anak ko? Ano sa tingin mo? Nakangiting tumingin si Maxine kay James. Sinubukan ni James na alamin kung ano ang iniisip ni Maxine. Nahulaan na niya. Gayunpaman, hindi niya ito ibinunyag. Maxine, hindi ko talaga alam. Palagi kitang iniisip bilang kapatid ko. Bakit mo ginagawa ito? Little sister. Ngumisi si Maxine. Huwag kang magbiro, James. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Napakarami kong isinuko para tulungan ka, ngunit ang tanging natanggap ko ay isang pasasalamat. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Kung gayon ano ang gusto mo? Matigas na tanong ni James. Si Cynthia at Tiara ay nakatayo sa gilid, nakikinig sa simpleng pag-uusap ng dalawa. Nagkatinginan silang dalawa, ngunit walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Hindi rin nila alam ang nangyari. Medyo matagal nang pumasok si James sa bahay. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang kanyang anak. Sa halip, sinabi niya ang tungkol sa relasyon nila ni Thea. Nagsalita siya tungkol sa mga away at breakups at iba pang mga bagay sa mga linyang iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1940. Katulad ng sinabi ko kanina. Patayin si Thea. Kung mabubuhay siya, hindi mabubuhay ang bata. Hindi sumuko si Maxine. Ang kanyang kasalukuyang sarili ay ganap na naiiba mula sa dati. Parang demonyo, sabik na kitilin ang buhay ng iba kung kailan niya gusto. Pero wala talaga akong ideya kung nasaan si Thea, galit na sabi ni James. Nang marinig iyon ni Maxine ay nagwala siya sa kanyang iniisip. Nasaan si Thea? Saan siya nagpunta? Pag-iisip niya. Nagsimula na rin siyang magmuni-muni sa sinabi ni James. Iniisip niya kung talagang nag-away sila James at Thea. After a while, Maxine eventually said, James, pakasalan mo ako, at pakakawalan ko ang bata. At, tinuro niya sina Cynthia at Tiara na nakatayo sa malapit. Dapat kang magpakasal ng 3 tao ng sabay-sabay. Ha, Maxine, ikaw. Parehong nonplussed sina Cynthia at Tiara. Hindi nila inaasahan na ganoon ang sasabihin ni Maxine. Ano, hindi ba ito maganda? Napatingin si Maxine sa kanilang dalawa, na nakatayo sa gilid, at sinabing, Don't tell me you have a problem with this. Ang buong mundo ay malapit nang magbago ngayon. Malapit na ang katapusan ng mundo. May kaugnayan pa ba ang hindi napapanahong mga ideya ng monogamy at katapatan sa pagitan ng 2 tao? Pareho silang natigilan at ilang saglit na hindi nagsalita. Maging si James ay nagulat. Pinipilit siya ni Maxine na pakasalan siya. Ito ay may katuturan. Gayunpaman, bakit niya isinali sina Cynthia at Tiara dito? Napatingin si James kay Maxine. Hindi siya nagsalita. Nilinggan ni Maxine si Cynthia at tinanong, Cynthia, may tutol ka ba? Ako. Si Cynthia ay sumulyap kay James at umiling, sinabing, ayoko. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo.
Kumusta ka naman Tiara? Umupo na rin si Tiara pagkatapos nun. Tumingin siya sa paligid sa lahat ng naruroon at sinabing may A. Pout, anong ginagawa nyo? Wala ako sa mood makipagkulitan sa inyo. You must marry 3 people at the same time. Kung hindi, mamamatay ang bata. Maxine. Ay napakamatigas. After 3 years of marriage, ibabalik ko ang bata. Consider this. Maingat. Tumayo siya hawak ang Doomsday Sword, saka tumalikod at naglakad palayo. Naiwan namang naguguluhan si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1941. Hindi inaasahan ni James na gagawa si Maxine ng ganoong kabalbalan na kahilingan. Huminto si Maxine sa pinto at nilingon si James na natigilan sa gulat habang sinasabi, "To be honest, I'd prefer Thea out of the picture." Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Pagkaalis niya, tumingin si Cynthia kay James at nagtanong, "James, ano ang sinusubukang gawin ni Maxine?" Kumuha si James ng sigarilyo at sinindihan. Matagal siyang humila at umiling, sinabing, "Wala akong ideya kung ano ang nasa isip niya." Hindi moari ni James ang iniisip ni Maxine. It made sense for Maxine to ask James to marry her. Gayunpaman, kakaiba na sinusubukan din niyang kalagkarin sina Tiara at Cynthia dito. Napatingin si Cynthia kay Tiara na nakaupo sa tabi nila at sinaway ito, "What are you thinking, Tiara? Bakit mo sinusubukang i-provoke si Maxine?" Ang paghiling kay James na pakasalan ang 3 babae ng sabay-sabay ay kabalbalan. Namula agad ang magandang mukha ni Tiara. Hindi siya nag-iisip ng matino noon at pumayag kaagad nang sinenyasan siya ni Maxine. Bulong ni Tiara, "Di pinagulo ko ba ang mga bagay-bagay para sa iyo, James? Hindi ko pinag-isipan ng mabuti at pumayag na lang nang tanungin ako ni Maxine." "Ay, hindi ko sinasadyang guluhin ka." Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi mo kasalanan." Tinanong ni Cynthia, "Ano ang gagawin natin ngayon?" Si James ay nasa kawalan. Hindi pa natunton ni Henry ang kinaroroonan ni Winnie. Higit pa rito, ang mga tuntunin ng pagbabalik sa kanya ni Maxine ay para mapanatili ni James ang kasal sa kanila sa loob ng 3 taon. Ang 3 taon ay isang mahabang panahon. In the first place, imposibleng magpakasal silang 3 ng sabay-sabay. Ang hiling ni Maxine ay mapangahas. Ano ang dapat kong gawin? Napasimangot si James. How about proceeding with the marriage? Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang dahil ibabalik ni Maxine ang iyong anak sa iyo. By the way, nasaan si Thea? Siguro dapat mong pag-usapan ito sa kanya, mahinang sabi ni Cynthia. Matapat na sagot ni James kay Cynthia, "Thea has something important to do and won't be able to return anytime soon. Maaaring tumagal ng 3 hanggang 5 taon, o sa pinakamasamang sitwasyon, maaaring hindi siya bumalik sa loob ng 8 hanggang 10 taon." Nang marinig ito, halos nalaglag ang panga ni Cynthia. Mawawala siya ng ganoon katagal. Saan ba talaga siya nagpunta? Hindi na nagdetalye si James tungkol kay Thea na kailangang linisin ang demonic energy sa kanyang katawan. Si Cynthia ay gumawa ng magandang punto sa kanyang mungkahi, bagaman dapat niyang pag-usapan ang sitwasyon kay Thea. "Aalis na ako ngayon. Babalik ako sa loob ng ilang araw." Tumayo si James at umalis. Pagkaalis niya, nagkatinginan sina Cynthia at Tiara. "Tiara, ganun ka na ba kadesperadong pakasalan si James? Wala ka bang pakialam na may Thea na siya?" Ibinuka ni Tiara ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na salita. Wala ba siyang pakialam? Paanong wala siyang pakialam? Hindi ba makatotohanan ang ayaw mong manapuliya ang pagmamahal ng kanilang mahal sa buhay? Sa kaibuturan niya, alam niya kung gaano ito kaimposible. He would not marry her, even if she was fine about the fact that he already have Thea. "Kumusta naman kayo?" Ibinalik ni Tiara ang tanong kay Cynthia. "Matagal na tayong magkasama, Cynthia. Kahit na hindi mo ipinakita ang iyong pagmamahal kay James, palagi kang nagtatanong tungkol sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Obvious naman na gusto mo siya. Ayaw mo rin ba siyang makasama?" "Ha?" Ngumisi si Cynthia. "Kailangan pa ba tayong magkarelasyon dahil lang may nararamdaman ako para sa kanya? Kung hindi mo siya hahabulin, hindi ba't mananatili na lang itong one-sided crush?" Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa. Sa pagkakataong iyon ay nakaalis na si James.
Nakipag-ugnayan siya kay Henry at hiniling na ipagpatuloy niya ang paghahanap kay Winnie. Pagkatapos nito, sumakay siya ng pribadong eroplano at nagtungo sa Chamber of Scriptures sa Mount Tai. Maaaring hindi niya makita si Thea pero gusto pa rin niya itong subukan. Kung hindi niya mahanap si Winnie, baka kailanganin niyang pagbigyan ang mga kahilingan ni Maxine para matiyak ang kaligtasan ng kanilang anak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1942. Makalipas ang kalahating araw, dumating si James sa Mount Tai. Sa muling paghakbang, tinungo niya ang bangin kung saan matatagpuan ang kamara ng mga kasulatan. Sumisid siya sa tubig, pumasok sa kuwebo sa ilalim ng lupa, at nakarating sa labas ng kamara ng mga kasulatan. Itinulak niya ang pintong bato at pumasok sa unang palapag ng tore. Walang laman ang unang palapag. Sigaw ni James habang nakatingin sa paligid, MS. Tagapangalaga, nandyan ka ba, MS? Custodian. Si James ito. Kailangan kitang makausap. Swoosh! Sa sandaling iyon, may isang kislap ng puti na dahan-daang bumababa sa lupa, na nagpapakita ng imahe ng isang babae na nakasuot ng puting damit. Siya ay matangkad na may maislan at magandang hitsura, na nagbibigay ng ethereal aura. Ano ito? Ang kanyang boses ay maangin at masarap sa pandinig. Tanong ni James, nasaan si Thea? Gusto ko siyang makita. Dinadalisay ni Thea ang kanyang demonic energy sa ilalim ng lupa at ayaw niyang makakita ng mga bisita sa ngayon. Ito ay apurahan. Dapat ko siyang makita. Sandaling ibinuka ng babae ang kanyang labi at sinabing, sige. Ihahatid kita sa kanya. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang malakas na true energy ay dumaloy mula sa kanyang manggas, at nilamon si James. Pakiramdam ni James ay lumabo ang kanyang paningin nang mawala sila sa lugar. The next thing he knew, nagpakita siya sa hindi pamilyar na lugar. Ano? Nagulat si James. Anong klaseng magic ang ginamit niya? Teleportasyon. Sa kabila ng halos pagiging supernatural, nahirapan siyang malaman kung paano sila dinala ng custodian. Pagkatapos ng ilang sandali upang i-compose ang sarili, iniskan niya ang kanyang paligid. Nasa isang kuweba sila sa ilalim ng lupa na napapalibutan ng mga bato. Sa harap ay may kakaibang bilog na altar na parang 8 trigram. Isang babaeng nakaupo sa isang lotus position sa gitna ng altar. Si Thea pala. Thea. Agad namang sumugod si James nang mapansin siya. Nang siya ay malapit na sa 8 trigram, siya ay sumabog, at ang blood energy sa loob ng kanyang katawan, mula ng marahas na naging sanhi ng paglabas ng dugo sa gamo-gamo ni James. Naramdaman ni Thea na may nangyayari sa paligid niya at binuksan niya ang kanyang mga mata. Nang makita niya si James, tumayo siya at naglakad para alalayan si James na tumalsik ng dugo. Naguguluhan niyang tanong, Honey, bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Magiliw na ikan-away ni James ang kanyang kamay at sinabing, I'm fine. May nangyari. Ano ito? Tanong ni Thea. Seryosong sinabi ni James, nakidnap si Winnie. Ano? Nalungkot si Thea habang nagtatanong, anong nangyari? Paano nakidnap si Winnie? Ipinaliwanag ni James ang nangyari. Hindi ko pa nalaman kung saan dinala ni Maxine si Winnie. Ginagawa ni Henry ang lahat para masubaybayan siya. Ang kondisyon ni Maxine sa pagbabalik ni Winnie ay ang magpakasal ako sa 3 babae at manatiling kasal sa loob ng 3 taon. Nang marinig ang paliwanag ni James, ang gulo ng isip ni Thea. Anong sinasabi mo? Nahuli ni Maxine si Winnie at pinipilit kang magpakasal sa 3 babae. Sino ang pinapapakasalan niya? Siya, Tiara, at Cynthia. Puff, humagalpak ng tawa si Thea. Paano ka matatawa sa ganyang sitwasyon? Ito ay isang magandang deal para sa iyo. Bakit mo ako hinanap? Bilisan mo at tanggapin mo ang kanyang proposal. Kung may mangyari man kay Winnie, hindi kita mapapatawad. Tinulak ni Thea si James, hinihimok siyang umalis. Teka lang Thea. Huminto si James at same time na nagtanong, hindi ako makabuo ng anumang tamang plano, kaya pumunta ako para talakayin ito sa iyo. Seryosong sagot ni Thea, go ahead and marry them. I mean, okay lang basta ligtas ang anak natin. Isa pa, mananatili ako dito ng matagal. Maaaring tumagal ito ng higit sa 8 hanggang 10 taon. Paano mo gugugol ang lahat ng oras na iyon ng mag-isa? Kung meron man, I'm relieved na 3 silang kasama mo.
Seryoso si Thea sa mga salitang lumabas sa bibig niya. After having been through so much, she became more accepting of such things. Ngayong nagbabago na ang mundo, paano pa rin niya mapanghawakan ang mga konserbatibong prinsipyo? Thea, sige, dapat kang bumalik sa lalong madaling panahon. Huwag ka nang lalapit sa akin. Hahanapin kita kapag nalinis ko ng buo ang burn-on energy sa katawan ko. Itinulak ni Thea si James, pilit siyang pinapaalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1943, bahagyang pinitik ng Chamber of Scriptures custodian ang kanyang kamay, at isang puwersa ang lumabas mula sa kanyang manggas upang lumunin si James. Naging malabo ang kanyang paningin at nang muling imulat ang kanyang mga mata ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa unang palapag ng kamara ng kasulatan. Natigilan si James. Imposibleng pakasalan niya ang tatlong babae. Ang tanging alternatibo niya ay hanapin si Winnie sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang iligtas siya, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pananakot ni Maxine sa kanya. Biglang naisip ang omniscient deity. Ang omniscient deity ay marahil ang tanging ibang tao na nakakaalam ng kinaroroonan ni Winnie. Umalis si James sa Chamber of Scriptures at sumakay sa kanyang pribadong eroplano patungo sa Mount Jade. Pagkatapos ng kalahating araw, dumating ang pribadong eroplano sa Mount Jade. Natagpuan ni James ang omniscient deity sa likod ng bundok. Nakasuot siya ng dati niyang puting robe. Umupo siya sa isang bato sa likod ng Mount Jade na may kapirasong dayami sa kanyang bibig. Nandito ka. Hindi lumingon ang omniscient deity. Lumapit si James, umupo sa isang bato sa tabi ng omniscient deity, at sinabing, "Oo. Nagkaroon ako ng ilang mga problema kamakailan. Ang tinutukoy mo ba ay pagkidnap kay Winnie?" "Ma'am." Tumango si James. Alam ng omniscient deity na kinidnap si Winnie at hindi na nagulat si James dahil may pandaigdigang intelligence network ang Jade Sect. "Lord Omniscient, pakisabi sa akin kung saan inilalagay ni Maxine si Winnie." Si James ay desperado na tumingin sa omniscient deity. Sinabi ng omniscient deity, "Maaari akong magpadala ng isang tao upang siyasatin ito para sa iyo, ngunit wala akong maipapangako sa iyo. Sa katunayan, matagal ko nang pinapanood si Maxine at naguguluhan ako sa kung ano ang iniisip o sinusubukan niyang gawin." Tumayo si James at sinabing, "Thank you in advance. Gagawin ko ang lahat, ngunit hindi ko magagarantiya na mahahanap ko siya." Tumango si James. Kung hindi siya matagpuan ng omniscient deity, kung gayon walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong mahanap ang kanyang anak na babae. "Mag-leave muna ako." Hindi na nagtagal si James. Pagkatapos makipag-usap sa omniscient deity, tumalikod siya at umalis. Sumakay si James sa kanyang pribadong eroplano at bumalik sa Kensington. Samantala, sa Mount Bain. Matapos ang matinding labanan sa Mount Bain kalahating taon na ang nakalipas, nanatili itong mapayapa at kahit sino ay pinayagang makapasok sa lugar. Mula noon, ang Grand Priestess ng Conrad at Void Sect, si Juniper, ay nanirahan sa Mount Bain. Nagtayo si Conrad ng palasyo sa Mount Bain. Sa sandaling iyon, nakatayo si Conrad sa pangunahing bulwagan ng napakagandang palasyo. Nakaupo sa harap niya ang isang lalaki na mukhang nasa 20s. Ang kanyang pakikipagsapalaran ay nakasuot ng isang cyan na robe at pinapatakbo ang kanyang mga daliri sa isang magandang piraso ng jade sa kanyang kamay ay hindi inaasahan na dadaan ka sa siwang ng selyo sa Earth, sir. Tumingin si Conrad sa lalaki at magalang na binati. Ang sekta na kinabibilangan ni Conrad ay tinatawag na Sacerdotal Sect. Ang Sacerdotal Sect ay isa sa mga pinakamahusay na sekta sa overworld. Bukod dito, ang pinuno ng kanilang sekta ay isa sa nangungunang 10 powerhouse ng overworld. Wala kang kakayahan, Conrad, matagal ka nang nasa Earth ngunit hindi mo ito nasakop. Ang lalaking nakasuot ng cyan robe ay bamuka ang kanyang mga labi at casual na nagsalita. Ang sitwasyon ay hindi tulad ng iniisip mo. Kaagad na paliwanag ni Conrad, ang mga martial artist ng lupa ay hindi kasing mahina gaya ng aming inaasahan. May mga malalakas na tao dito na kapantay ng lakas ko. Dati, sumiklab ang matinding labanan sa Mount Bain, at maging ang Grand Priestess ng Void Sect ay natalo. Hindi ko kayang lumaban sa mga tao sa lupa gamit ang aking lakas na nag-iisa. Wala akong choice kundi mag-compromise sa ngayon. Ikinwento ni Conrad ang mga pangyayari sa kompetisyon para sa mahiwagang prutas.
Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang telepono at nagbigay ng ilang impormasyon tungkol sa maraming tao. Ang mga taong ito ang kasalukuyang pinakamalakas sa Earth. Kapag naalis na natin ang mga ito, madali na nating masakop ang mundo at makapaghanda para sa pagdating ng ating sekta. Maingat na binasa ng lalaking nakasuot ng cyan robe ang impormasyon. Karamihan sa mga mambabasa ay nagbabasa na ngayon ng mga nobelang ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1944. Kasama sa mga tao sa listahan ang omniscient deity, ang prinsipe ng Orchid Mountain, Tyrese, James, at Thea. Matapos suriin ang impormasyon, sumagot ang lalaking naka-cyan robe, sige. Dahan-dahan ko silang aalisin. Dahil nandito ako, dapat kong tingnang mabuti ang Earth. Walang kamalay-malay si James na isa pang mabigat na tao mula sa overworld ang dumating sa Earth. Kung ikukumpara kay Conrad, mas nakakatakot ang taong ito. Kaya't kahit si Conrad ay napilitang makipag-usap sa kanya ng may paggalang dahil sa takot at kaba. Sa sandaling iyon, dumating si James sa Kensington. Hindi siya bumalik kaagad sa Callahan's Villa pagkarating niya. Sa halip, tumungo siya sa bahay ni Cynthia. Pansamantala siyang nanatili sa kanyang lugar at hindi nakipag-ugnayan kay Maxine. Naghintay si James ng mga update mula kay Henry at sa omniscient deity. Pagkaraan ng 3 araw, lumitaw ang omniscient deity sa Kensington. Lord Omniscient, paano ito? May balita ka ba sa kinaroroonan ni Winnie? Naiinip na tanong ni James. Bahagyang umiling ang omniscient deity at sinabing, nagpadala ako ng isang tao para mag-imbestiga ngunit hindi nila natunton ang kinaroroonan ni Winnie. Hindi ko alam kung nasaan siya at hindi ko kayo matutulungan sa bagay na ito. Nang marinig ito, natigilan si James. Hindi niya mahanap. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kailangan ko ba talagang pumayag sa hiling ni Maxine at pakasalan ang 3 babae? Samantala, sinusubaybayan ni Maxine ang mga galaw ni James. Alam niyang pumunta si James sa Mount Tai ngunit hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya pumunta doon. Higit pa rito, alam pa niyang binisita ni James ang Mount Jade at halos nahulaan niya na ito ay para humingi ng tulong sa Mount Jade sa paghahanap ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, pinakinggan ni Maxine ang ulat ng kanyang nasasakupan sa isang villa sa Kensington. Isang malabong ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si James. Maya-maya, tumunog ang tawag. Ilang araw na, James. Nakapagdesisyon ka na ba? Bibigyan kita ng isa pang araw, at kung tatanggihan mo ang aking alok, maaari kang maghintay upang kunin ang bangkay ni Winnie. Huwag isipin na ito ay isang walang laman na pagbabanta. Mananatili akong tapat sa aking salita. Nang sisigat pa sana si James ay ibinaba na ni Maxine ang tawag. Tumingin sa kanya ang omniscient deity at nagtanong, si Maxine ba iyon? Oo, seryoso ang itsura ni James. Nagtanong ang omniscient deity, ano ang ipinagagawa sa iyon ni Maxine? Napatingin si James kay Tiara at Cynthia na nakaupo sa gilid. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sumagot siya, gusto niyang pakasalan ko ang 3 babae ng sabay-sabay. Nagulat, sinabi ng omniscient deity, I'm sorry for disturbing you. Aalis ako kaagad. Panginoong Omniscient, sigaw ni James. Gayunpaman, ang omniscient deity ay tumalikod na at umalis. Umupo si James sa sofa at marahang minasahe ang kanyang temples. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko na ba talagang umamin kay Maxine? Saglit na naghihirap si James bago kinuha ang kanyang phone para tawagan si Maxine. Maxine, pumapayag ako sa mga hinihingi mo. Pero kailangan mo munang ipakita sa akin si Winnie. Wala sa tanong yan. I told you, I'll return the child to you after 3 years of marriage. If you agree to my terms, I won't hurt her and will care for her as if she was my own child. Agad na binatukan ni Maxine si James. Wala bang puwang para sa negosasyon? Tanong ni James. Hindi. Matigas na sabi ni Maxine, since you've agreed, then this matter is settled. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba. Ipapahayag ko sa mundo na ang kasal ay gaganapin sa Floret Palace. Congratulations! Magpapakasal ka ng 3 dilag ng sabay-sabay. Ikaw ang magiging pinakamasayang tao sa mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1945.
Ang kanyang lakas ay nagpapahintulot sa kanya na agawin si Winnie mula sa kanya, at si Maxine ay hindi na magkakaroon ng lakas sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Maxine na makipag-ayos at handa lamang siyang makita ni James si Winnie pagkatapos na manatili sa kanilang kasal sa loob ng 3 taon. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, si James ay nakaupo sa sofa na nag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko ba talagang pakasalan silang tatlo? Iyon ay wala sa tanong. Nasa akin na si Thea. Hindi ako magpapakasal sa ibang babae. James. Umabot sa tenga ang boses ni Cynthia. Bumalik sa katinoan si James, lumingon sa kanya, at nagtanong, Ma'am. Anong mali? Anong sabi ni Maxine? Tanong ni Cynthia. Napabuntong hininga si James at sinabing, she isn't willing to negotiate with me and insists to handing Winnie after the 3 years of marriage is up. Hindi ko alam kung saan tama si Winnie. Ngayon, at nag-aalala ako hanggang sa impyerno dahil hindi ko alam kung anong uri ng tao ang naging si Maxine. Kung ganoon ay kailangan mo na lang kaming pakasalan. Nag-isip sandali si Cynthia at sinabing, sa huli, ikaw ang higit na nakikinabang. Saglit na tiningnan ni James sina Cynthia at Tiara at sumagot, I have no choice but to compromise for now. Tumanggi pa rin akong pakasalan kayong tatlo. Paano kung mag-act kayong dalawa sa akin ngayon? Pagkatapos kong makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Winnie, gagawa ako ng plano para iligtas siya. Tanong ni Cynthia, anong klaseng gawa? Sinabi ni Tiara, gagawin ko ang sinabi mo, James. Sagot ni James, I plan to pretend to get along with Maxine for now and proceed with the marriage. Gagamitin ko ang oras para magkaroon ng magandang relasyon sa kanya at susubukan kong makuha ang impormasyong kailangan ko. Kapag pinabayaan niya ang kanyang pagbabantay, baka sabihin niya sa akin kung saan niya itinatago ang aking anak. Sabay na tumango ang dalawang babae. Ha, huminga ng malalim si James. Ito ang tanging pagpipilian sa ngayon. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Henry. James. Ang boses ni Henry ay nanggaling sa telepono. Itinuro ni James, ituloy ang pagsubaybay kay Winnie at bigyang pansin ang mga aktibidad ni Maxine. Imbestigahan ang mga taong nakausap niya at sundan sila para makita kung mahahanap mo si Winnie. James, yan. Problemadong sinabi ni Henry, hindi isang regular na babae si Maxine. Siya ay isang makapangyarihang martial artist, at ang ating mga tao mula sa Dragonville ay hindi makakasunod sa kanyang kaligtasan. Matutuklasan tayo sa sandaling makalapit tayo sa kanya. Mag-isip ng isang bagay at hanapin si Winnie kahit anong mangyari. Sige, gagawin ko ang aking makakaya. Matapos makipag-usap sa telepono kay Henry, binaba ni James ang tawag. Samantala, lumabas ang isang post sa Martial Arts Forum. Pagkalipas ng 3 araw, ikakasal si James sa 3 magagandang babae sa Floret Palace. Ang mga nobya niya ay sina Maxine, Cynthia, at Tiara. Ang mga martial artists sa buong mundo ay iniimbitahan sa Floret Palace para saksihan ang masayang okasyon. Sa sandaling mailabas ang balita, agad itong nagdulot ng isang malaking sensasyon. Si James ay naging tanyag sa buong Seoul at sa pandaigdigang sinaunang martial world. Alam ng lahat na may asawa na si James si Thea. Sa paglabas ng balita, ito ang naging pinakamainit na paksa. Anong nangyari? Bakit 3 babae ang pinakasalan ni James? Ang swerteng lalaki. Alam mo bang si Maxine ang prinsesa ng Floret Palace, pero sino sina Cynthia at Tiara? Hindi ko alam na hindi ko pa sila nakita o narinig. Si James ay nasa bahay ni Cynthia sa Kensington nang malaman niya ang balita. Kumunot ang noo niya at sinabing, I didn't expect Maxine to act so fast. Inayos niya ang kasal na gaganapin sa loob ng 3 araw. Wala akong masyadong oras. Saan ba talaga ako pupunta para hanapin si Winnie? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1946. Habang nag-iisip si James ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Maxine. Humanda ka, may ipapadala ako sayo, Cynthia, at Tiara sa Floret Palace. Pagkatapos magsalita ni Maxine, ibinaba niya ang telepono nang hindi binibigyan ng pagkakataon si James na magsalita. Galit na galit ang ekspresyon ni James. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, maaari na lamang niyang magpatuloy sa mga bagay sa isang hakbang sa isang pagkakataon. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko.
Tinawagan niya si Delaney at hiniling sa kanya na gamitin ang mga koneksyon ng Mount Thunder Sect para hanapin si Winnie. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao mula sa sekta ni Maxine. Sumunod naman si James at umalis ng walang kagatol-gatol. Pinasakay ng mga alagad ng Floret Palace ang tatlo sa isang sasakyan at inihatid sila sa airport. Doon, sumakay sila ng eroplano at tumungo sa lungsod kung saan matatagpuan ang Floret Palace. Ang Floret Palace ay isang sekta na itinatag ni Maxine sa loob ng mga hangganan ng Sol. Ito ay matatagpuan sa tuktok ng isang bulubundukin. Ang isa sa mga bundok ay nakataas sa langit, at isang marangel na gusali ang itinayo sa tuktok nito. Pagkarating sa Floret Palace, inihatid si James sa isang silid sa bakuran ng gusali. Nagkaroon ng eleganteng ambience ang kapaligiran. May mga huni ng ibon sa gitna ng maraming mabangong bulaklak. Ang unang pag-aalala at pagkabalisa ni James ay unti-unting nawala. Inakala niyang hinding-hindi sasaktan ni Maxine si Winnie. May nararamdaman si Maxine sa kanya at ipinagtapat sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, hindi nasuklian ang kanyang damdamin. Kaya, ginawa niyang kidnapin si Winnie at tangkaing patayin si Thea. Gayunpaman, hindi niya natunton ang kinaroroonan ni Thea, kaya nagbago ang isip niya. Maxine loves me and genuinely wants to marry me, so I don't think she'd hurt my child. But why is she dragging Cynthia and Tiara into this? My last hope is that Maxine will spill information about Winnie during the wedding night when she's less cautious towards me, James murmured pensively. Pansamantala siyang nanatili sa loob ng Floret Palace. Samantala, kumalat ang balita tungkol sa kasal, at ang mga martial artist mula sa buong mundo ay naglakbay sa Floret Palace. May isang araw pa bago ang reception ng kasal. Halos lahat ng martial artist mula sa buong mundo ay dumating na. Nakaupo si James sa likod bahay ng Floret Palace noong gabi bago ang pagtanggap ng kasal at nakatingin sa mabituing kalangitan. Iklik ang clock, iklik ang clock, umalangaw-ngaw ang tunog ng papalapit na mataas na takong. Nang marinig ang tunog, lumingon si James. Isang magandang babae ang lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng pulang damit at may mahabang itim na buhok. Ang kanyang mga tampok sa mukha ay katangi-tangi, at siya ay nagkaroon ng isang kaakit-akit na hitsura. Mabagal siyang naglakad at tuluyang tumabi kay James, nakaupo sa kahoy na upuan sa tabi niya. Napatingin si James kay Maxine. Nanatiling kalmado si James at malamig na nagtanong, Maxine, kailangan ko lang malaman kung nasaan si Winnie. Sumulyap si Maxine kay James, tumayo siya, at umupo sa kandanggan niya. Iniunat niya ang payat niyang mga daliri at inilapit ang baba nito, tinitigan ang mga mata nito. I told you I will return Winnie to you after we've been married for 3 years. Huwag mag-alala, I'll treat her well sa panahong ito at sisiguraduhin kong hindi siya haharap sa anumang paghihirap. Gayun din, hindi ka dapat mag-aksaya ng oras sa pagpapadala ng mga tao upang hanapin siya. Imposibleng mahanap siya. Mapang-akit ang boses ni Maxine. Nakaupo sa kandanggan ni James, yamakap siya sa dibdib nito at ipinulupot ang mga braso sa kanya, isinandal ang ulo sa balikat nito. Dapat alam mo kung gaano kalaki ang nagawa ko para sa iyo, James. Sa paglipas ng mga taon, binigyan kita ng napakaraming tulong at nalutas ang hindi mabilang na mga problema para sa iyo. I've hinted at you so many times na wala akong pakialam kung gaano karaming babae ang nasa tabi mo. Gayunpaman, nagkunwari kang hindi ako naririnig sa bawat oras. Marahang itinulak ni James si Maxine palayo. Tumayo si Maxine, tumingin kay James, at ngumiti. We'll married tomorrow. Nagtipon-tipon sa Floret Palace ang mga martial artists from all over the world. Nandito sila para saksihan ang kasal mo sa 3 magagandang babae. Ito ay pangarap ng bawat tao, at dapat kang maging masaya. Bakit ganyan ang mukha mo? Huminga ng malalim si James at sinabing, if you don't tell me Winnie's whereabouts, it won't matter kung pipilitin mo akong pakasalan ka. Pwede mo akong makuha physically pero never mong makukuha ang puso ko. Haha, tumawa ng mahina si Maxine. Bakit kakaiba ang pakiramdam na marinig ang iyong mga sinasabi? Anyway, I don't believe you can resist the temptation of 3 gorgeous women. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1947. Hindi pinansin ni James si Maxine. Sige,
Titigil na ako sa pang-iistorbo sa'yo. Kailangan mong maghanda para sa kasal bukas. Kailangan mong maging nasa mataas na espiritu. Maraming martial artist ang naruroon, at mas maganda kung hindi ka magmumukhang masungit. Kung hindi, pagtatawanan ka nila. Ngumiti si Maxine at umalis. Ang gabi ay parang walang katapusan. Hindi makatulog si James at naghihintay ng updates. Hindi siya nakatanggap ng anumang balita at ang nalalabing gabi ay nagpatuloy ng walang pangyayari. Kinabukasan, isang alagad mula sa Floret Palace ang dumating kay James na may malinis at puting suit. Gusto ni Maxine na magkaroon ng tradisyonal na kasal. Hindi sila tinalikuran ni James at nagpalit ng suit. Pagkatapos magbihis, dinala siya ng disipulo sa pangunahing bulwagan ng Floret Palace. Marami ng tao ang nagkukumpulan sa main hall nang dumating siya. Kabilang sa kanila ang maraming pamilyar na mukha. Pagdating ni James, tumayo si Callan, nakainuman ng ilang tao, at lumapit sa kanya, tinapik niya si James sa balikat at nakangiting sinabing, "Congratulations, James. Ikakasal ka ng 3 babae ng sabay-sabay. Iyan ang pangarap ng bawat lalaki." Ngumiti ng mapait si James. Sa pagkakataong iyon, naglakad si Maxine. Nakasuot siya ng puting damit pangkasal at kitang-kita ang kagandahan. Nagdulot ng kaguluhan ang kanyang hitsura. Wow! Ang ganda ng bride. Si James ang swerte. Napakaganda niya at parang diwata. Sa likod ni Maxine ay sina Cynthia at Tiara. Pareho silang nakasuot ng puting damit pangkasal. Ang gaganda nilang tatlo. Ang hitsura ng isa lamang sa kanila ay sapat na upang mabigla ang karamihan. Ang eksenang magkasama silang tatlo ay tila ang pinakamagandang tanawin sa balat ng lupa. Sa hitsura ng tatlong nobya, lahat ay nagsitayuan. Maxine said in a gracious tone, "I'm glad to have everyone here today as our guests. Mangyaring magsaya sa inyong sarili at huwag mag-atubiling magpista sa nilalaman ng inyong puso ngayon." Nagkusa siyang batiin ang kanyang mga bisita. Pagkaraan, naglakad siya palapit kay James nang nakangiti, mahigpit na ipinulupot ang braso nito sa braso nito, at nagtanong, "Angkop ba ang mga damit?" Nagkibit balikat si James na walang pakialam. Para sa kanya, ang kasal ay walang iba kundi isang komedya. Seryoso itong si Maxine, pero hindi niya ginawa. Ang layunin niya ay tanungin si Maxine kung saan niya itinago ang kanyang anak noong gabing iyon. Matapos makuha ang kanyang sagot, ililigtas niya si Winnie, at matatapos na ang komedya. Masigla at puno ng tawanan ang main hall. Maraming tao ang dumating para batiin si James. May mga taong palihim na nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Thea, ngunit hindi sinagot ni James ang kanilang mga tanong. Unti-unting lumipas ang oras. Hindi nagtagal, tanghali na at oras na para makapagpalit sila ng kanilang wedding vows. Nakatayo si James sa gitna ng hall. Tumayo si Maxine sa kaliwa niya at si Cynthia at Tiara naman ay sa kanan niya. Oras na. Ang boses ng wedding officiant ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Habang nagaganap ang pagpapalitan ng mga panata sa palasyo ng Floret, isang grupo ng mga tao ang lumitaw sa paanan ng bundok. Nangunguna ang isang taong nakasuot ng cyan robe. Sa likod niya ay si Conrad at ilan sa mga disipulo ng sacerdotal sect. Ang taong nangunguna ay walang iba kundi ang matandang disipulo ng sacerdotal sect, na kalalabas lang sa Earth ilang araw na ang nakalipas. Noong una, gusto niyang tanggalin isa-isa ang mga martial artist ng Earth. Hindi niya inasahan na magdaraos ng engranding kasal si James at mag-imbita ng mga martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Floret Palace. Para bang binibigyan niya ng pagkakataon ang sacerdotal sect. Kapag natalo at na-recruit nila ang mga martial artist na naruroon sa reception ng kasal, magagawa nilang mangibabaw sa mundo. Sa pangunahing bulwagan, si James ay nagsusuot ng problemadong ekspresyon. Kailangan ko ba talagang sabihin ang aking mga panata? Hindi ko pa nagagawa ito kay Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1948, Tumigil ka. Sa sandaling iyon, isang boses ang umuugong sa bulwagan. Napatingin ang lahat sa direksyon ng tunog at nakita ang isang binata na naglalakad papunta sa bulwagan. Nakasuot siya ng plain coat at may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Hindi ba taga-Tacrieres si Sky? Bakit siya nandito? Maraming tao ang nagsimulang bamulong ng haka-haka tungkol sa biglaang pagsulpot ni Sky. Kumunat ang noo ni Maxine nang makita si Sky. Samantala,
Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni James. May dumating para i-crush ang kasal. Tiningnan ni Maxine ang nagtatampo na si Sky na walang pakialam at malamig na sinabi. Anong ibig sabihin nito, Sky? Pumasok si Sky sa main hall. Sumulyap siya kay James, saka lumingon kay Maxine, nagtatanong. Bakit? Kalmadong ibinalik ni Maxine ang kanyang tanong, what do you mean why? Nagsimulang maiyak si Sky. Hindi ba maganda ang pakikitungo ko sa iyo noong nakaraang taon? Gayunpaman, sinusubukan mong pakasalan si James sa likod ko at kusang loob na maging kanyang may bahay. Nawala ka na ba, Maxine? Ito ang desisyon ko at wala itong kinalaman sa iyo. Kung narito ka para dumalo sa kasal, humanap ng iyong sarili ng upuan at uminom. Kung hindi, mawala ka. Tinalikuran siya ni Maxine. Naintriga agad ang mga bisita sa eksena. May romantic feelings din si Sky kay Maxine. Mabilis na pumagitna si James sa kanila at sinabing, Sky, since you've come all the way, huwag ka munang umalis. Ayusin natin ito bilang mga lalaki. I won't marry Maxine if you bitch me, and you can have her. Ikaw, nagdilim ang mukha ni Sky, at galit na galit siyang umungal, huwag mo na akong tingnan. Mabababa ang tingin ko sa kanya. Naguguluhan si James. Anong ibig mong sabihin, Sky? Natatakot ka bang kunin ako? Namula ang balat ni Sky at nagsimula siyang mautal, hindi na mapag-isa ang kanyang mga salita. Tinangka siyang itaboy ni Maxine. Umalis ka sa Floret Palace sa sandaling ito. Mula ngayon, tinutuligsa ko ang pagkakasangkot ko kay Tacrieres at wala akong pakialam sa mga gawain ng iyong bansa. Haha, galit na galit si Sky. Hindi siya nagkaroon ng interes sa mga babae noon. Gayunpaman, biglang sumulpot si Maxine at sinabing handa siyang tulungan siya. Unti-unti siyang nagkakaroon ng nararamdaman para sa kanya. Gayunpaman, nais ni Maxine na magpakasal sa iba. Shing, hinugot niya ang kanyang espada. Tanggapin mo ang hamon mo, James. Kahit hindi ako kalaban mo, lalapitan kita dala lahat ng meron ako. Gawin natin ito, umungol si Sky. Tahimik na tumabi sina Cynthia at Tiara. Kinagat ni Maxine ang kanyang mga ngipin. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Tinuya siya ni James at umaksyon. Hinawakan ni Sky ang kanyang espada at umatake din. Arg! Nahiwa ang braso ni James, at umagos ang dugo mula sa hiwa. Napaatras ang kanyang katawan, at bumagsak siya sa lupa. Nagpumiglas siyang bumangon sa lupa at napabulalas, kumusta ang lakas mo? Hindi ako tugma sa iyo. Kakanselahin ko ang kasal. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Maxine. Maxine, mukhang hindi tayo dapat magkasama, hindi ko kayang panindigan si Sky, kaya hindi ako karapat-dapat na pakasalan ka. Seryosong wika ni James. Gayunpaman, nagdilim ang mukha ni Maxine bilang tugon. Nakakunot ang noo niya habang sumirit, anong ibig mong sabihin dito, James? Sa pagkakataong iyon, tulala si Sky. Natigilan din ang mga martial artist na naruroon. Alam ng lahat na higit ang lakas ni James kaysa kay Sky. Imposibleng matalo siya sa isang galaw. Hindi kaya ayaw niyang pakasalan si Maxine. Tumingin si James kay Maxine at bumulong, tell me where Winnie is. Kung hindi mo gagawin, ilalantad kita sa harap ng lahat at sisirain ang iyong reputasyon. Bagay ka talaga James. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Maxine. Nagsimulang gamulo ang kanyang buhok, at ang kanyang damit ay umindayog sa hangin. Galit na tumingin si Maxine kay Sky at sumigaw, get lost, Sky. O magsisisi ka. Maya-maya, tumunog ang phone ni James. Kinuha niya ang phone niya at sinagot. James, natuklasan namin kung saan nakakulong si Winnie. Ang aming mga tao ay nagmamadali sa ngayon at tinatansya na palayain siya sa loob ng 2 oras. Sa wakas ay gamaan ang puso ni James matapos marinig ang ulat ni Henry. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1949. Sa nakalipas na ilang araw, ginamit ni Henry ang lahat ng koneksyon ng Dragon Vault kasama ang tulong ni Saul, at sa wakas ay nahanap niya ang kinaroroonan ni Winnie. Ngayon, 2 oras na lang para iligtas si Winnie. 2 oras na lang silang bilhin ni James. Pagkalipas ng 2 oras, sa wakas ay matatapos na ang buong kapahamakan. Kalmadong in-end ni James ang tawag. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Sky ang kanyang mahabang espada sa main hall ng Floret Palace at tumingin kay Maxine.
Sumasayaw sa hangin ang mahabang buhok ni Maxine. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at isang itim na espada ang bumungad sa kanya mula sa labas. Nahuli niya ang espada, at nanginginig ito habang itinutok kay Sky. Umalis. Nakatingin pa rin si Sky kay Maxine. Naduraj ang puso niya. Sa lahat ng mga taon na nabuhay siya, wala siyang nararamdaman para sa sinumang babae. Minsan na niyang tinulungan si Lance sa pagsakop at pagtatatag kay Sol. Kahit na siya ay nakatayo sa tuktok ng kapangyarihan at impluwensya, walang babae na makahuli sa kanyang intensyon. Matapos makilala si Maxine, tuluyan na siyang umibig. Hindi man lang siya nagdalawang isip na iabot sa kanya si Tacrieris. Magwala, umalangaw-ngaw ang mga hiyawan ni Maxine sa main hall. Gayunpaman, dahan-daang lumapit si Sky sa kanya. Sa sandaling iyon, itinutok ni Maxine ang kanyang espada. Sluk. Ang Doomsday Sword ay tumusok sa katawan ni Sky. Ang cultivation base ni Sky ay mas malakas kaysa kay Maxine. Nakalaya na siya mula sa isang kadena sa ika-9 na ranggo, samantalang si Maxine ay hindi pa umabot sa ika-9 na ranggo. Sa kabila nito, hindi niya naiwasan ang atake ni Maxine. Ang itim na espada ay tumusok sa kanyang katawan, at bumulwak ang dugo mula sa sugat. Lahat ng martial artists na nagtipon sa main hall ay pinanood ang eksena na parang naglalagay lang ng palabas ang dalawa. Walang pumasok para makialam. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni James. Nanatiling walang emosyon si Maxine habang binawi ang kanyang espada. Sluk. Tumalsik ang dugo sa lupa. Bumagsak ang katawan ni Sky sa sahig, ngunit pinilit niyang tumayo muli. Inabot niya para takpan ang sugat sa kanyang katawan, ngunit patuloy na umaagos ang dugo, nabahiran ng pula ang kanyang palad at umaagos mula sa kanyang mga daliri. Hindi makayanan ang paningin, lumapit si James at sinabing, "Gagaw ka ba? Bakit hindi mo iniwasan?" Tinangka ni James na lampasan ang dumudugo, ngunit itinulak siya ni Sky. "Hindi ko kailangan ng tulong mo." Ibinuka niya ang kanyang mga labi at tinanggihan ang tulong ni James. Tumingin si Sky kay Maxine at dahan-daang sinabing, "Your sword pierced through my body and at the same time, it was destroy my love for you. Wala na ang concern at possessive ko sa'yo." Tumingin sa kanya si Maxine nang walang sabi-sabi. Wala siyang naramdaman sa kabila ng injured state ni Sky. Sky meant nothing to her, nilapitan niya siya para lang gamitin siya. Noong una, gusto niyang gamitin si Sky para manggulo kay James, pero wala siyang nagawa. Kahit na ginawa niya iyon, hindi ito naging mahalaga pagkatapos magsalita, tumalikod si Sky, dala ang kanyang mahabang espada at kinaladkad ang kanyang nasugatan na katawan palayo. Sinulyapan ni Maxine ang mga panauhin sa bulwagan, at agad na nawala ang pagkunot ng noo niya. Napangiti siya at sinabing, "I'm sorry for subjecting you all to such a dreadful scene." Ang kasal ay magpapatuloy gaya ng nakaplano ngayong tapos na ang kaiyahiyang pagpapakita. Gusto pa niyang pakasalan si James. Ito ang pinakamalapit na nakuha niya sa pagkakaroon ni James para sa kanyang sarili sa maraming taon. Kaya naman, hindi siya madaling sumuko. "Tama na, Maxine. Tapusin na natin ito." Tumingin si James kay Maxine at mahinang nagsalita. Nagdilim ang mukha ni Maxine. Tinitigan niya si James at delikadong sinabi, "Anong ibig mong sabihin, James? Ano ang ating tatapusin?" Sinabi ni James, "Kanselahin ang kasal." "Ikaw." Napatitig si Maxine kay James, at nagsimulang kumulo ang dugo niya sa galit. "Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para sabihin sa akin kung nasaan si Winnie." Tanong ulit ni James. Gusto niyang bigyan ng huling pagkakataon si Maxine. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1950. Gusto niyang si Maxine ang magsabi sa kanya ng kinaroroonan mismo ni Winnie. Kung hindi, kailangan niyang harapin ito ng walang awa upang maiwasan ang gulo nito sa hinaharap. Haha, isang baliw na tawa ang pinakawalan ni Maxine. Ito ba ay isang gawa sa lahat ng panahon? Ang mga panauhin na nagtipon sa pangunahing bulwagan ay natulala, nagtataka kung ano ang nangyari. Anong nangyayari? Mukhang nag-aaway sila. Paano naging ganito ang isang masayang reception ng kasal? Winnie, bakit dinadala si Winnie? Kinidnap ba ni Maxine ang anak ni James at ginamit ang kanyang anak na babae para takutin itong pakasalan ito? Nagsimulang mag-usap ang maraming tao sa tahimik na bulong. Tumingin si James sa galit na si Maxine at nagsalita ng mahigpit,
I'm going to ask you last time. Nasaan si Winnie? Binigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Gusto niyang maniwala sa puso niya na hindi masama si Maxine kundi nabulag lang ng pag-ibig. James. Napatingin si Maxine kay James at napakagatlabi. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at namumuo sa kanyang mga pisngi. Sa sandaling iyon, isang tao ang ipinadala na lumipad sa pangunahing bulwagan. Ang lahat ay mabilis na umiwas, at ang tao ay nabangga sa isang mesa, na nagkapira-piraso. Bang! Nagkaroon ng malakas na putok nang bumagsak siya sa lupa, at ang buong bulwagan ay tila ng inag sa epekto. Ibinaling ni James ang kanyang tingin sa taong lumipad sa bulwagan at bumagsak sa lupa. Napagtanto niyang si Sky pala ang ilang saglit na umalis. Nagulat ang lahat. Anong nangyari? Pinilit ni Sky na itayo ang sarili. Haha, siguradong buhay na buhay dito. Isang malakas na tawa ang nagmula sa labas ng pinto. Maya-maya, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa main hall. Ang taong nangunguna ay ang senior na disipulo ng sacerdotal sect. Nakasunod sa likuran niya si Conrad at 12 ng mga disipulo. Nang makita ang paparating na grupo ng mga tao, ang mga martial artist ay nag-iingat na tumingin, ang ilan ay mahigpit na kumapit sa kanilang mahabang espada. Napakasigla dito. Ang lahat ng mga martial artist mula sa Earth ay natipon sa isang maginhawang lugar. Ito ay tiyak na Nagel iligtas sa akin ng problema sa paghahanap sa inyong lahat ng paisa-isa. Ang matandang disipulo ng sacerdotal sect ay tumingin sa mga martial artist sa bulwagan at isang sardonic na ngiti ang nabuo sa kanyang gwapong mukha. Nang makita ang mga taong nagpakita, alam ni James na mayroon silang masamang intensyon. Huminga ng malalim si Maxine at pinilit na kumalma. Lumapit siya at tumingin sa mga taong lumitaw, na sinasabing magalang, kung narito kayo para dumalo sa reception ng kasal, pagkatapos ay umupo at tumulong sa iyong sarili sa alak. Kung nandito ka para sa ibang bagay, umalis ka na. Nag-gesture siya para umalis na sila. Ngumisi ang matandang disipulo ng sacerdotal sect. Haha, tumawa siya. Pagkatapos, agad niyang itinaas ang kamay at itinulak ang palad paarap. Agad siyang humarap kay Maxine. Bago pa siya makapag-react, nataman na ng palad niya si Maxine ay tumilapon at nontog sa pader, na bumagsak sa mga guho. Ano? Natahimik ang bulwagan na puno ng daan-daang tao. Ang sacerdotal sect ay sumalakay sa sandaling lumitaw sila, ngunit walang nang ahas na tumayo sa kanila dahil alam nilang sila ay masyadong mahina. Hindi sila tugma sa party ni Conrad. Ang pinakadakilang martial artist sa Sol, ang omniscient deity, ang Prince of Orchid Mountain, at Tyrus ay hindi dumalo sa wedding reception. Ilang 9th rank grandmasters lang ang naroroon, kasama si Thomas at ilang iba pa. Lumingon si James para tingnan ang sitwasyon. Nakatayo na si Maxine mula sa mga guho at tinulungan ni Cynthia at Tiara. Samantala, nakaupo si Sky sa isang lotus position na may mapupulang kutis, hinihimok ang kanyang true energy na sugpuin ang kanyang mga sugat. Tumingin ang matandang disipulo ng sacerdotal sect sa mga tao sa main hall. Nang magtama ang kanilang mga tingin, lahat sila ay hindi sinasadyang napaatras. Nakakadismaya. Bahagyang umiling ang matandang disipulo ng sacerdotal sect. Dismayadong sabi niya, ang pinakamalakas na martial artist, ang omniscient deity, Prince of Orchid Mountain, at ang iba pa ay wala rito. Mukhang kailangan ko pang dumaan sa problema sa paghahanap sa kanila pagkatapos makipag-ayos sa inyo.